patient transfer vehicle. Baka kung saan nagagamit, baka ginagamit sa pamamahay. Pan-shopping ni Mrs. Wag naman. Wag. Gamitin natin sa totoo. Ambulansya po yan eh. Totoong ano yan eh. Ang laking bagay niya. Malaking bagay. Ambulansya. Ngayon, ang presidente po, tuloy-tuloy yung sectoral cabinet meetings niya. Clusters. Ngayon, DSWD Health naman nung nakaraang araw. Kahapon. DSWD. At ang sinasabi niya, ayoko na next year na unprogrammed allocation. Na parang walang pampondo. Hindi tama yun. Ilagay nyo na dyan. Sino ba nagsiset nun? Hindi ba dapat ang i-recommend ng executive sa Congress? Awat ang Congress, tinatanggal pa at inalagay doon sa unprogrammed. Hindi kasi ang Congress has the right. May power sila to do that. May power to do that. They can reallocate. Wag lang lampasan yung sinasabit ng executive amount. Ngayon, sinasabi mo, parin Jonat, may kinalaman dito, nagngingit-ngit kasi ito si Jonathan De La Cruz dahil yung ating saging exports po, pang-apat na lang daw tayo. Dati number 1 nga tayo dyan eh. Number 1. Tapos ngayon number 3. Tapos naging number 4 na tayo ngayon. Talo tayo ng Colombia. At ang dahilan po dyan daw ay nagkakasakit yung ating mga saging. Hindi. Ang dahilan dyan, yung mga kalaban natin, nag-expand. Tumaas po ang kanilang, kasi gumagaling. Eh. Gumagaling ang kanilang program. Ayan, yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Tayo, naging lax tayo. Number 1 tayo eh. Magaling tayo dyan. Hindi, magaling naman yung Agriculture Secretary na. Magaling naman. Wala naman ako sinasabing nakakalimutan lang kung minsan. Kagaya niyan, paring Conrad. Alam naman natin na for purposes of our agricultural exports, coconut, saging, yan ang mga malalakas. Kasi talagang we have established markets for this eh. Tapos nawala tayo. Tapos nawala tayo. Yun lang naman ang aking nalulungkot ako sa ganon. Sayang. Ito po, pagkain, ang latest survey ng SWS, new high ng hunger incidence. Ito na naman. A number of Filipino families in voluntary hunger, 23%, 22.9 eh. Sabihin mo ng 23%. Okay. Anong definition nila ng involuntary hunger? Yan po ay nakaranas kayo ng kagutuman. Ngayon, may dalawang qualification yan. Yes. Meron moderate, yung... Twice ka lang kumain. Ganon, once lang ano mo. Yung isa, yung extreme. Yung severe hunger, talaga wala makain. Okay, dalawa yan. Basta nakakaranas ka ng kagutuman, that's involuntary hunger. So, ito pong 23% na to. Hindi kasama dyan yung mga tiga... Nagda-diet. Hindi. Papasexy. Yung papasexy. O para, kasi sabi ng boyfriend. Baka yatang nananaba ka na. Ang peak po natin nito ay 30%. Wow. Pero ito, noong pandemic. Sa ngayon, wala na tayo sa pandemic eh. 23%. 23, matindi. Okay, ang peak po natin height nung pandemic na COVID. Okay. Ang involuntary hunger po yung hungry at walang makain. In other words, hindi yung hungry pero merong 15%. Unforgivable. Mabigat pa rin yun. Why? Sabi ko nga po kasi, we are an agricultural country. We are an agricultural country. Kaya natin dapat pakainin sarili natin. Yan ang ibig sabihin natin dyan. Hindi ko po matanggap ito eh. Sa Amerika naman, wasteful yan. Wasteful, napakadami nilang pagkain. Pero nagkakaroon ng hunger. Dahil, siyempre, hindi na yun dahil walang choice yung mga tao, kundi choice na nila yun. Sila mismo. Yung mga homeless. Ito pa rin. Pero napakarami nilang pagkain. Sa atin, kapos tayo sa pagkain, kaya may nagugutom. Nabanggit mo yung tungkol sa Amerika. Natatandaan ko nagkaroon ng hurricane noon dun sa New Orleans. Sipin mo yung mga may hawak na mga food stamps, ang lalaking tao na tataba.
Ibig sabihin, napakarami nilang pagkain. Gusto nga natin gayahin yung food stamps which is stupid Wala tayong kapabilidad. Wala po tayong sobrang pagkain dito. Wala. Sa kanila, sobrang pagkain at nagtataka sila bakit may nagugutom. So, kailangan tulungan mo na lang na food stamp. May pagkain naman Pumunta kayo dyan. Dito, yung idea ng food stamps para, saan tayo kukuha ng pagkain? Imported yun. Para ma-meet yung food stamp. Ito pare, mas nakakabahalang